Hey everyone, kumusta? Sa video na ito ay sasagutin ko ang tanong ng isa kong subscriber, si Renz Andre. Ang sabi niya, Sir, ilan ang helmet mo? Papalit-palit ah. Ako nga pala si Carlo, aka The Psychologist. Kung bago ka lang dito sa channel ko, ako ay gumagawa ng mga videos about bikes. Nagre-review ako ng mga bikes. Gumagawa din ako ng mga video about cycling events, locally and even internationally. And then I'm on my way now to my 5,000 subscriber. Pakitulungan lang po ako. Please subscribe. And then when you subscribe, please click also the notification bell para wala kang ma-miss out na video pag nag-upload ako. So balik tayo doon sa tanong ni Andre kung ilan yung helmet ko. Andre, ang maisasagot ko sa iyo ay meron akong ngayong 3 helmet na ginagamit at meron pa akong i-unbox ngayon. May bago akong helmet na dumating. Tingnan nyo to. Una sa lahat, ako ay advocate ng pagbibisikleta ng tama at pagbibisikleta ng safe, no, ng maayos. Kaya advocate ako ng paggamit, pagsusuot ng helmet sa pagbibisikleta. May iba siguro na mag-disagree sa akin, sasabihin nila okay lang naman di magsuot ng helmet. Sa ibang bansa naman, di naman sinusuot yung helmet eh. Then it's your choice, no? Basta ako, I would rather be safe than sorry later on kasi ang helmet ay isa sa pinakamabisa at effective na protection for any head injuries in times of crashes from your bike. So, simulan natin. Ano-ano yung mga bike helmet na ginagamit ko? Una, itong Rody Project na ang model niya ay Zuma, ang pangalan nito. Lumang helmet na to, no? Lumang helmet na yan. So ayan. Yan ang Zuma helmet ng Rody Project. Ang kagandahan sa helmet na ito ay 2-in-1 helmet siya. Okay? Anong ibig kong sabihin ng 2-in-1 helmet? Pwede siyang gamitin pang mountain bike, okay? Pero kung gusto mong gamitin pang road bike, pwede mong tanggalin yung visor. Ayan, so kung gusto mong hindi mountain bike ang gagamitin mo kung road bike, ang gagawin mo lang, itatanggalin mo lang itong visor. Okay? Remove mo lang. And, yan. Pwede na siyang pang road bike na cycling helmet. Okay? So, kaya gusto ko ito, kahit luma na, gusto ko itong Rody Project na Zuma helmet. Okay? So, ito yung unang helmet na ginagamit ko. Yung pangalawang helmet na ginagamit ko para sa aking road bike ay itong Kask Rapido na helmet. Okay. Yan. So makikita nyo siguro sa mga video ko. Ito ay madalas kong gamitin sa aking mga ride. Ang Kask Rapido na helmet. Yan. Ang kagandahan dito sa Kask Rapido na helmet ay ang kanyang retention system. Okay? So, na-adjust ito. Yan. Kasi dahil magkakaiba yung hugis ng ating mga ulo, ang kagandahan dito ay nag-a-adjust siya. Okay? So, yan, no? Na-adjust. Bago mo siya higpitan, okay, pwede mo munang i-adjust para sakto siya sa shape ng ulo mo. So, that's the Kask Rapido helmet. Yan. And then the third helmet that I use for mountain biking ay itong Fox Striker na helmet. Yan. So pang MTB siya. So maganda rin yung kanyang itsura. Okay. So yan. So yan ang itsura niya. Sa ibang video ko siguro ay nakita nyo ng suot-suot ko ito. At maganda yung fit niya. Kaya gustong-gusto ko rin ito kahit medyo matagal na ito, medyo luma na. Gustong-gusto ko pa rin ito. So Fox Striker helmet, that's my third helmet. At ngayong araw na to ay may dumating sa akin na pang-apat ko na helmet. Okay? Gusto nyo bang makita kung ano to? Okay, tayo nyo. So yung aking latest na helmet na gagamitin ay itong Kask Rex helmet. Okay, so buksan na natin.
itong Kask Rex mountain bike helmet. Yan. Okay. Wow. Nice. Okay, ganda. Okay, anong kasama nito? Of course, you have the manuals. And then, ayun, siguro ay, I think this is carrying case. Tama. Ayun. So, gusto mong ilagay dito ng helmet. Ayan. Pwede mo ipasok sa loob. Ayan. So, carrying case siya. So, ito yung Kask Rex helmet. This is for MTB. Okay. Yun ang loob niya. And this is made in Italy. Okay. So, itong strap niya ay leather. Yan. Leather ito. Itong strap niya. So, simula ngayon, ito na yung gagamitin ko sa mountain biking na helmet. Susubukan ko ito. Okay. And then, ang kagandahan nitong Kask, yung retention system niya kasi ay na-adjust. Okay. Yan o. Yan, na-adjust. So, sumusunod siya dun sa shape ng ulo mo, ng skull. Okay, so, sukat ko siyang ganyan. Okay. So, yan. So, nag-a-adjust siya. Yan. Diba? Pogi ba? Ganda. Diba? Tapos, ang kagandahan pa nito ay ready na siya. Merong ready dito na mount para sa action camera. So, tatanggalin mo lang ito. Pwede ka na maglagay ng action camera. Tingnan natin. Ayan o. So, pwede ka na maglagay dito ng action camera. Ayan, pwede kang maglagay ng mount dito para sa action camera. Ayan. So, ready na siya for documentation kung pag magbabike ka. Ayan o. Okay. So, Kask Rex mountain bike helmet. Balitaan ko kayo pag nagamit ko na. Tapos, kagandahan pa nito ay na-adjust yung kanyang visor. Ayan o. So, pwede kang maglagay ng goggles dito. Na-adjust yung kanyang visor. Okay. Ayan o. And then, meron pa ditong lagayan ng strap. So, kung meron kang goggles na ilalagay, pwede mong ilagay dito at iipitin yung strap para hindi siya mahulog pag nagra-ride ka. So, ganda niya. Talagang this is for aggressive kind of mountain biking like enduro, okay, at saka aggressive na XC. Yan ang purpose ng helmet na ito. Sobrang gaan niya and made in Italy, original galing sa Italy. Okay. Baka sabihin nyo guys na ang mahal naman ng mga helmet ko. Kaya ganito yon, may prinsipyo kasi akong sinusunod. Pag may nagtatanong sa akin kung magkano ba daw dapat yung price ng helmet na bibilhin nila, ito lagi yung sinasagot ko at tinatanong sa kanila. How much do you value your head? Okay? Gaano mo ba pinapahalagahan yung ulo mo? Kasi kung gaano mo pinapahalagan yung ulo mo, ganun din dapat yung protection na bibilhin mo para sa ulo mo. Okay, sana naiintindihan yung ibig kong sabihin. Marami kasing pwedeng mangyari pag yung ulo na natin, yung nabagok habang nagbibisikleta tayo. Ibang parte ng katawan,
pwedeng masugatan lang yan, okay pa. Pero pag yung ulo natin, kahit konting bagok lang, ay pwedeng maraming mangyari. No? It can lead into a comatose. Okay? Pwedeng hindi ka na magising pag nabagok yung ulo mo pag nagra-ride. At marami na tayong kasong ganun. Kaya ang sagot ko, pag pinagtatanong sa akin kung magkano ba dapat yung price ng bibilihin mong helmet, una, depende sa budget mo. Pangalawa, how much do you value your head? So, dun ka maglalaro ngayon sa dalawang factors na i-consider mo pag bibili ka ng helmet. Hanggang dito na lang ulit. Like, share, and please subscribe. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video.